live ang tutorial dito sa Photoshop. So, although marami ng mga bago ngayon, gumagamit na tayo ng AI technology. So, kailangan pa rin natin tong ganitong tutorial na Photoshop yung mano-mano ba na pag-e-edit. So, para mas lalong mas mapabilis yung pag-generate natin ng mga images. Hindi lang puro AI generated. So, kung ano yung pinaka gusto natin na image na ma-generate niya. So, simulan natin. Dito muna tayo sa orientation na this is the part 1 of our tutorial dito sa Adobe Photoshop. I'm using Adobe Photoshop CC 2018 and 2018. And simulan na natin. So, from this layout, nag-new file ako ng A4 size ng canvas. So, dito yung mga tools niya sa gilid. Ito yung mga tools na gagamitin natin. So, meron siya mga move tools, marquee tools, o kung ano pang mga tools. Then, dito sa right side niya, dito yung mga layers na napaka-importante na maintindihan natin yung mga layers. Then, yung arrangement of layers, dapat maintindihan natin yung mga yan dito. So, then also the color panel, nandito na rin. Then, napakarami kasi niyang mga options. Pero, dito sa Adobe Photoshop, napakadali niya kapag naintindihan natin yung concept ng software na to. So, simulan natin dito sa paggawa ng ganitong documents. As you can see, nagsimula tayo magdagdag ng new file. Paano tayo nakagawa niyan? Siyempre, dito tayo sa new. Then, mag-set tayo ng anong gusto natin na file size. Kung A4 ba yan, or photos, may mga default sizes na yan siya. Kung gusto mo naman na custom size, na ikaw yung gagawa ng yung mga custom size, you can edit this panel na nandito naman yung width and height na magiging documents natin. For example, this is 7 by 5, height niya is 5 na canvas. So, yan na yung naging canvas niya. So, makikita nyo, dalawa na yung naging documents niya o files niya. So, ito yung isa, ito yung isa. So, paano naman yung pagdadrag o paglalagay ng images? Pwede naman tayo mag-search via online ng mga, for this sample, search tayo online ng mga images. For example, portrait. So, itong portrait na to, pwede natin siyang maraming ways na paglalagay ng image, pwede naman natin siya i-copy-paste. So, for example, ito, Mr. Bean. So, open lang natin siya para medyo malaki yung resolution, then copy natin. Then, balik tayo dito sa My Photoshop, then Control V lang sa inyong keyboard. So, mapipaste na natin yung image ni Mr. Bean. Then, through shortcut, Control T, pwede naman natin siyang i-sizing. Or, dito yan makikita sa edit, dito sa transform. Then, edit and free transform or Control T. So, yan, nakapaglagay na tayo. Then, pag pinag-click natin, as long as na select natin itong layer na yan, then, dito sa unang tools, which is itong move tool, i-click lang natin yan. Then, dapat naka-check itong auto-select. So, pag pinag-click natin yan, pwede natin ma-move na yung image dito sa canvas na to. So, Control T ulit tayo para sa transform. Then yan, sizing. So, pwede tayo magdagdag ng napakaraming images. So, nasa atin na yan. For example, ito. Click ulit natin, then copy. Then, balik tayo sa Photoshop. Then, paste. So, yan. Control T natin para sa transform. Yan. Yan siya. So, paano naman tayo mag-a-arrange? Kunyari, dito naman. Yan, ganyan. So, nasa ilalim si Mr. Bean, tataas natin siya. So, dito lang yan sa layer. So, di nakikita yung layer. Adjust natin kung yung camera natin. So, sa layer panel,
pwede natin arrange yan kung itaas natin si Mr. Bean o ibaba natin. So, yan. Nakataas, baba na siya. So, for this tutorial, ito lang muna. Then, sa susunod ulit, kung nagustuhan nyo itong ganitong klase ng video, paki-comment na lang para naman makagawa pa ako ng mga ganito. So, ito yung live Photoshop tutorial natin. See you. Follow for more mga ka-high-tech and don't forget to subscribe. Thank you.